Namatay si Jared sa dalamhati dahil sa kanyang mga anak na nagpakasama. Isang hula tungkol sa pagkatapos nito. Isa pang pangkat ang nagtipon at sila'y nagtungo upang hanapin ang kanilang mga kapatid. Ngunit sila'y namatay ring katulad ng nauna. At gayon nga ang nangyari. Pangkat pagkatapos ng pangkat, hanggang sa ilan na lamang sa kanila ang natira. Nang magkagayo'y nagkasakit si Jared sa tindi ng dalamhati, at ang kanyang sakit ay tulad na ang araw ng kanyang kamatayan ay nalalapit na. Tinawag niya si Enoch na kanyang panganay na anak, at si Matusalem na anak ni Enoch, at si Lamech, anak ni Matusalem, at si Noe na anak ni Lamech. At nang sila'y dumating sa kanya, pinanalangin niya sila at binasbasan at sinabi sa kanila, "Kayo ay matuwid, mga inosenteng anak. Huwag kayong bababa mula sa banal na bundok na ito, sapagkat narito ang inyong mga anak at ang mga anak ng inyong mga anak ay bumaba na mula sa banal na bundok na ito at nagtaksil sa kanilang sarili mula sa banal na bundok na ito dahil sa kailang karumal-dumal na pita at pagsuway sa utos ng alahaya. Subalit batid ko sa pamamagitan ng kapangyarihan ng alahaya na hindi niya kayo pababayaan sa banal na bundok na ito, sapagkat ang inyong mga anak ay sumuway sa kanyang utos at sa utos ng ating mga ama na ating tinanggap mula sa kanila. Ngunit, o aking mga anak, dadalhin kayo ng alahaya sa isang banyagang lupain at kayo'y hindi na muling makababalik upang masdan ng inyong mga mata ang harding ito at ang banal na bundok na ito. Kaya nga, o aking mga anak, ituon ninyo ang inyong puso sa inyong sarili at pangalagaan ninyo ang utos ng alahaya na nasa inyo. At kapag kayo ay umalis sa banal na bundok na ito, patungo sa isang banyagang lupain na hindi ninyo nakikilala, dalhin ninyo ang katawan ng ating amang si Adan at kasama nito ang tatlong mahalagang handog. At alay na ito ang ginto, ang kamanyang at ang mira. At ang mga ito ay ilagay sa dakong pagkahihimlayan ng katawan ng aping amang si Adan. At sa kanya sa inyo na maiiwan, o aking mga anak, darating ang salita ng alahaya. At pagkaalis niya sa lupaing ito ay kanyang isasama ang katawan ng ating amang si Adan at ilalagay niya ito sa gitna ng daigdig, sa dakong pagtatagumpayan ang kaligtasan. At sinabi ni Noe sa kanya, "Sino sa amin ang siyang maiiwan?" At sumagot si Jared, "Ikaw ang siyang maiiwan, at ikaw ang kukuha sa katawan ng ating amang si Adan mula sa yungib, at ilalagay mo ito sa iyo sa daong pagdating ng baha. At ang iyong anak na si Sem, na magmumula sa iyong balakang, siya ang maglalagay ng katawan ng ating amang si Adan sa gitna ng daigdig, sa dakong pagmumulan ng kaligtasan." Nang magkagayoy, kumarap si Jared sa kanyang anak na si Enoch at sinabi sa kanya, "Ikaw, anak ko, manatili ka sa yungib na ito at paglingkuran mong masikap ang katawan ng ating amang si Adan sa lahat ng mga araw ng iyong buhay at pakanin mo ang iyong bayan sa katuwiran at kabanalan." At wala nang nasabi si Jared na lagang kanyang mga kamay, napikit ang kanyang mga mata at pumasok siya sa kapahingahan tulad ng kanyang maama. Ang kanyang kamatayan ay naganap sa 700 taon ni Noe at sa 980
Siyam na taon ng kanyang sariling buhay noong 12 ng taksas sa isang Biyernes. Ngunit nang mamatay si Jared, agos ang luha sa kanyang mukha dahil sa matinding dalamhati para sa mga anak ni Seth na nagkaasala sa kanyang mga araw. Nang magkagayoy si Enoch, si Matusalem, si Lamek at si Noe. Ang apat na ito ay umangis para sa kanyang binahal sa munang maingat. At pagkatapos ay inilagay siya sa yungit ng mga kayamanan. Pagkatapos ay tumindig sila at nagluksa para sa kanya sa loob ng 40 araw. At nang matapos ang mga araw ng pagluluksa, nanatili si Enoch, si Matusalem, si Lamek at si Noe sa may pigati ng puso, sapagkat ang kanilang ama ay pumanaw na sa kanila at hindi na nila siya muling nakita.